Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Judy dito sa ating dulang. Love and Memories. Masakit sa akin ang paghiwalay namin ni Dennis. Pero wala akong nagawa. At hindi siya nagdalawang isip na putulin din ang relasyon namin. Dahil totoo ang hinala ko na may ipinalit siya sa akin. Kaya nag-alala si Mama at pinayuhan niya ako. Kahit nasaktan ako, dapat daw na magpakatatag ako. Dahil may pagkakataon pa na makakatagpo ako ng magmamahal sa akin. Minsan, nawala si Gemma na kaibigan ko, ay kumain ako mag-isa sa restaurant. Pwede ba akong makiupo dito sa labis ng binakainan, Miss? Wala kasing bakante. Kung wala kang kasama. Sige lang. Dahil nag-isa ako at ang dahil palang kumakain ngayon eh. Wala kayong magalit kung makita ko ng kasama ko rito. Baka biglang dumating yung boyfriend mo, ha? Ha? Huwag kang mag-alala. Dahil wala akong nobyo na manunungtok sa iyo. Baka ikaw, may nobya ka at sugurin niya ako sa bunutan. Hindi mangyayari yan. Dahil wala din akong nobya. Teka, nagtatanong ako. Hindi ko mga alam ang pangalan mo. At ako nga pala si Saldo. Nagtataba ako dyan sa may kumpanya dyan, no? Ganun ba? O sige, para magkakilala tayo at ito rin kitang kaibigan. Ay, oo nga. Gusto ko rin kitang maging kaibigan eh. Para may mapuntahan ako at magkakwentuhan. Pwede ba kitang dalawin minsan? Oo, Saldo. Pero sa Sabado at Linggo ka lang dumalaw. Dahil wala akong pasok sa pisina. Ay, salamat. Hayan na yung order ko. Makakakain na rin ako sa wakas. Gutom na ako eh. Ay na rin yung order ko. Buti naman. Para kasabay tayong kumain. At gagalaan ako kapag kasabay ko ang bagong kaibigan ko. So blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Aba pare, saan ka ba kumain at atrasado ka pang pumasok? Malaya bang kinainan mo? Hindi naman. Kaya lang may nakasabay akong dalaga eh. Dala mo na. Nagustuhan ko agad dahil bait at disenteng kausap. At may mataas na posisyon sa opisinang pinagtatrabahuan niya. Ganun ba? Kung dalaga pa at may kursunada ka sa kanya, ligawan mo na. Baka maunahan ka pa. Oo pare, talagang gagawin ko yan. Parang sinayuan babaeng gusto kong pakasalan niya. Para magkaroon niya ko ng katahimikan at may magkaasawa na. Siyempre pare, naunahan kita tuloy. Kaya bilisan mo ng manligaw para may nobya ka na. Kung papayag, di pakasalan mo agad. Talaga pare, hindi na ako magdadalawang isip. At sana, hindi ako mabigo sa kanya para magkaroon niya ko ng kapartner sa buhay. Tawa na ang kwentuhan pare. Doon ka na sa mesa mo at magtrabaho na tayo. Baka dumating na si boss. Sige pare, parang gusto kong agad makita muli yung babae yun eh. Kaya mamaya, susundin ko siya sa kanilang opisina.
uuwi akong mag-isa ngayon. Dahil wala si Gemma. Baka bukas ay papasok na raw siya. Pupunta na ako doon sa pinagparkingan ko ng kotse ko. Ay, Judy. Ah. Uwi ka na ba? Ha? Baka pwede muna kitang istorbohin. At kumain muna tayo doon sa restaurant. Okay, Saldo. Sa bagay, gutom na rin ako eh. Kasi hindi ako nagmerienda. Dahil wala yung kaibigan ko na lagi kong kasama. Paano yan? Kung pumasok na yung kaibigan mo, di hindi na kita makakasama na kumain doon sa restaurant. Pwede pa naman. Kung gusto mo na kasabay din siya, kung kakain kami, payag ka ba? Oo naman. Para ganahan akong kumain. Pag ikaw yung kasama ko. Sana hindi ka magsawa na kasabay akong kumain bago ka umuwi sa bahay ninyo. Salamat naman dahil matagal na kaming magkaibigan para, alam mo, para ko na siyang kapatid. O ano, kakain pa ba tayo? Oh, halika na iha. Kakain na tayo. Kanina pa kita hinihintay para may kasabay akong kumain. Halika na. Kwan po, Mama. Tapos na po akong kumain. Dahil may naglibre sa amin dahil kaarawan niya. Ganun ba? Kung hindi ka pa inaantok, pwede bang samahan mo muna ako sa kusina para may kakwentuhan naman ako habang kumakain? Opo, Mama. Hindi ko kasi napahindian yung naglibre sa amin. Kaya wala akong nagawa, kundi pagbigyan yung taong yun. Ay, di bali ngayon lang naman na hindi tayo nagkasabay eh. Ay, halika na. Doon tayo kakain sa kusina. Sabayan mo ako para makapaghapunan ako at nang makapagpahinga na ka na rin. Opo, Mama. At may maganda akong ikukwento sa inyo. At alam ko na matutuwa rin po kayo. Kaya halina kayo. Nang masimulan ko na ang ukukwento ko sa iyo at makakain na rin kayo. Ano ba ito? Hindi pa ako dalawin ng antok. Naalala ko tuloy si Saldo. Parang magaan ang loob ko sa kanya. Sana, tuparin niya ang sinabi sa akin. Nadadalawin niya ako. Bakit kaya? Pag nakikita ko, ay natutuwa ako. At sa tingin ko, ay may pagtingin sa akin. Pero, nahihiya siya. Sana, kung mandidikaw, ay magtapat na siya kaagad sa akin. Bakit kaya ganito ang pakiramdam ko? Kinikilig ako, ha? Pero, hindi dapat na mahalata niya na may pagtingin din ako sa kanya. Baka sabihin na malandi ako. O kaya, sabihin na nagmamadali na akong magkaroon ng nobyo. Pero, yan ang totoo. Kailangan na matulog na ako dahil maaga pa akong papasok at sana kasabay ko siya uli nakakain doon sa restaurant. Ano pare, nagtapat ka na ba sa nakilala mong babae? Aba, huwag ka nang paligoy-ligoy pa. Baka hindi mo alam. May ibang may gusto sa kanya. Wala naman siguro, Pat. Dahil pumayag siya na dalawin ko siya sa bahay nila. Sa Sabado at Linggo. Kung ganyan pare, may pag-asa ka. Kaya, kang babagal-bagal sa pagkilos mo para hindi ka maunahan. Walang
pare, talagang hindi ko na siya pakakawalan dahil siya ang tinitibok ng puso ko. Kaya magtatapat na ako sa kanya kapag dinalaw ko siya sa bahay nila. Sana, huwag mong biglayin. Baka mamaya yan, yakapin mo na. Hindi ka pa niya sinasagot, delikado. Baka paalisin ka agad sa bahay nila. Alam mo, pare, nahalata ko may pagtingin din sa akin eh. Kaya re-respetuhin ko siya. Para hindi naman sabihin na bastos ako. Kahit alam ko na may pagtingin din siya sa akin. Dapat lang, dahil may babae pa rin na makalugma ang ugali. Kahit halata na may gusto, nagpapakipot pa rin. Sa bagay, tama ka. Pero pakiramdam ko mo, may pagtingin din eh. Kaya lang, pakikiramdaman ko muna ang ugali niya at mga kilos niya. Nag-aaralan ko para hindi niya ako layin at tanggapin niya yung pag-ibig na iaalay ko sa kanya. Oh, Judy, iha. Parang may malalim kang iniisip. Pero nakakiti ka naman. Masaya yata ang araw mo ngayon. Opo, Mama. Dahil may nakapansin rin sa akin. Sana, siya na ang magiging kasama ko habang buhay. Teka na, bakit? May naliligaw ba sa'yo doon sa opisina ninyo? Di ba wala nang binata doon? Huwag ka sanang magkakamali na pumatol sa may asawa-anak dahil nakakahiya sa pamilya natin. Hindi ko po kasama sa opisina, Mama. Kundi nakilala ko doon sa restaurant na kinainan ko. Sa tingin ko, ay matino siyang lalaki at may respeto sa akin. Ay, mabuti naman kung ganon, kung may manliligaw na sa'yo at isang mabuting tao o kaya'y walang maipinta sa kanyang pagkatao. Sigurado ako, Mama, na hindi ako nagkamali sa pagpayag na dumalaw siya sa akin para naman makilatis ninyo ang kanyang pagkatao. Dapat lang, iha, na makilala ko siya para alam ko kung hindi siya manloloko o kaya'y gustong umasa sa'yo dahil may trabaho ka. Hindi naman siya ganun, Mama, dahil nasubukan ko na rin siya. Hindi siya mayabang. At nagtanong na rin ako sa mga kasama niya sa trabaho na mabuti ang kanyang ugali at di siya mapagsamantala. O sige, makikita ko rin siya at makakausap. At aalamin ko sa kanya kung anong talaga ang sadya niya sa iyo. Kung wala siyang inililihim sa kanyang pagkatao. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. Ang mabuti naman, friend, at hindi raw maagang papasok si sir para makapag-usap muna tayo. Ano na naman pag-uusapan natin? May mga chismis na naman ang mga marites dito. Siyempre, may maitatago ka ba sa kanila? Alam mo naman na bawat kilos natin, binibigyan ng mali siya. Oh, sige, friend. Ano pang gusto mong malaman? Parang nagtataka ka pa. Alam ko, friend, na may iba ka palang kasama na kumain dun sa restaurant. Totoo ba? Sino siya, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Ni ipaparating sa'yo yan ng mga makakating dila. Oh, sige. Sabihin ko sa'yo, nakilala ko siya doon sa restaurant nung absent ka. Lumapit doon sa mesa at nakiupo dahil wala nang bakante. O, ilang beses na kayong nagsabay na kumain doon. Baka naman, nililigawan ka na kaagad. Hindi
Isa siyang maginoo na lalaki. At nahiya nga sa akin nang malaman kung saan ako nagtatrabaho. Alam niya na sikat ang kumpanya natin kesa doon sa kumpanya nila. At alam mo, dadalawin ako sa bahay sa Sabado dahil sinabi ko na hindi po ako pwedeng istorbihin sa araw ng trabaho. Parang gusto mo na siya. Kinikilig ka pa. Kung magkwento ka, napakasaya mo. Hoy, pwede ba? Huwag ka munang bibigay ka agad. Dapat mo munang alamin ang tunay ng pagkatao. Baka pakitang tao lang pinapakita sa'yo para mahulog lang ang loob mo sa kanya. Mag-ingat ka, friend! Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan Oh, Dennis, anak. Para yatang nag-away kayo ni Lorna. Bakit? Ano bang sinabi niya sa'yo? Ang gusto niya, 2 taon ng kontrata niya. Pero ayaw ko. Naku, isa rin yun na hindi makaintindi. Ngayon ko lang nalaman ng kanyang pag-uugali. Kung anong gusto, yun ang dapat masunod. Ginusto mo yan Kaya mag-dis ka. Kung si Judy sana ang naging asawa mo, wala kang problema ngayon. Yung babaeng yun ay hindi mo kabisado ang ugali. Nakakala mo, mapasunod mo siya sa gusto mo, pero hindi pala. Oo nga po. Ano kaya kung balikan ko si Judy? Papayag kaya siya na magsama kami? Naku, Dennis, malaking gulo yung iniisip mo. May asawa ka na. Mabuti sana kung papayag yun na makipaglimbin sa'yo. Dahil sa ginawa mo, binaliwala mo siya. Siguro naman. Hindi niya alam na nagpakasal na ako. Kaya tignan ko lang kung maniwala pa siya sa akin. Huwag mo namang sirain ang buhay niya. Alam mong dalaga siya. Kawawa lang. Nakuha mo lang gusto mo, saka mo siya iiwanan. Hindi ko pa alam, Papa. Kung mahal pa niya ako, sigurado na papayag yun sa gusto ko. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Talagang sinusuhol ako ng Lord ngayon. Pinadalhan niya ako ng pera. Kahit alam niya na may trabaho ako. Pero hindi niya alam kung magkano ang sahod ko. Mabuti naman para may gastusin ako. Pag may nagustuhan akong babae, napapayag sa gusto ko na mabigyan ako ng anak. Oh, teka. Parang kilala ko ang papalapit na babaeng yan ah. Oh, sabi ko na nga ba eh. Swerte ko pa rin dahil makakausap ko si Judy. Ayan, malapit na siya. Oh, Judy, ikaw ba yan? Kumusta ka na? Dennis, nandito ka pala sa mall. May binibili ka ba? Oo, meron lang akong binili. Ikaw naman, nagsha-shopping ka ba? Hindi. Hinihintay ko lang yung kaibigan ko. Di ba, kilala mo si Gemma? Oo naman. Teka, may bago ka na bang nobyo? At magkikita ba kayo dito sa mall? Wala pa akong nobya, Dennis. Baka makita tayo ng nobya mo na nag-uusap tayo. Di kaya siya magalit sa akin? Huwag kang mag-alala, nasa abroad siya. Judy, sana mapatawad mo ako. At para mabawasan ang galit mo sa akin, pwede ba kitang yayain na kumain sa restaurant? Pwede ba, Judy? Ha?
kaya si Judy sa gustong mangyari. Hindi, Dennis. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto. Nagliham kasi sayang na ipinadala ni Judy dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.